Thank you, Lord, sa araw na to. Salamat sa panibagong araw. Nagigising ko lang. Iya, tulog pa. Ayoko pa sanang bumangon eh. Kaya lang iniisip ko yung mga gagawin ko pa. Nagliligpit pa ako ng mga damit namin ni Iya dun sa balikbayan, back sa maleta namin. Maayos ko na kasi nandun sa salas eh. Nakakalat pa yung karton ko dun. Dito pa nga, hindi pa nga tapos eh. Natulog kami na nakabukas yung ilaw. Sa San Pedro, meron kaming lamp doon pag natutulog. Pero dito kasi walang lamp. Tapos, hindi pa ako sanay matulog ng kapatay yung ilaw. Para pagising ko, ito kagad best. Mamaya. Yan pa nagkalat. Yung mga punda ng mga damit and mga damit ng mga pillow. Tapos dito ang kalat pa nga, hindi ko pa talaga natatapos to. Yung mga toy pa ni Iya sa taas pa ng bed na to, may mga nilagay pa ako dyan. Tapos ito, ayan, sabi mo na to, ayan yung violet na maleta. Tapos yun nandun pa and nasa labas pa, nabuksan ko na pala yun, yung brown na yan, nabuksan ko na. Nailabas ko na yung mga gamit ko dyan. Meron pang konti na natira na damit. Kukontinue ko na yan. Nag-iisip ako kung mga gagawin ko. Tapos mga pilot na yun. Nasa sahig. Morning. Kailangan ko nang bumangon at anong oras na, no? Ano pang tinatamad-tamad ko? Mas tayo sa kwarto. Mamaya pa yung magigising si Iya mga 9 or 10. Talang ako sa kusina kasi maghihilamos ako. Tingnan nyo guys. Bubukas ako ng ilaw. Tsaka bukas ng ilaw dito para maliwanag. Ano ba yan? Wala pa talaga ako sa sa katinoan. Antok pa talaga ako. Kasi noong oras na kami natulog ni Iya, kumain pa si Iya ng hotdog. Nag 7-Eleven pa kami ng late. Mga 12. Kasi nga nagugutom siya. My God. Ganun yun lagi si Iya pag late na ng gabi, nagugutom. Kaya dapat laging may food sa ref para pag nagutom siya, may naka-ready na dyan, di na kami lalabas. Buti na lang yung 7-Eleven dito, sasakay ka lang ng tricycle, pag labas mo sa kanto, may 7-Eleven. So kung wala, paano na? Tapos si Daddy, pumasok kami lang dito. Iisipin ko muna, ayusin ko muna yung bag, yung gamit ko na nasa balikbayan box. Natanggalin ko muna lahat ng mga damit ko doon. Tapos, para maitapon na yung karton, para hindi nakaano sa salas. Nakatambak lang doon yung karton. Kailangan ko nang matanggal yung mga damit ko doon. Medyo madami yung mga damit na doon. Hindi pa nga madami yung konti pa nga yun. Hindi ko na dinala yung mga pambahay talaga. Kasi, wala. Mahal lang bibigat yung bagahe namin. Yung pangalan, 32 kilos yung sa balikbayan box eh. So anyway, let's go. Lipitin na natin yung balikbayan box. Diba? Ito yung ko. Gagawin ko ngayon. Nabawasan pa nga yan eh. Kasi natanggal ko na yung mga iba kong gamit. Ito pa talaga yung mga tatanggalin dito. Madami-dami pa to. So, carry lang. Yung ibang makeup ko, hindi na kasi kasya sa makeup kit ko, kaya nilagay ko dyan. Ginitna ko siya sa mga damit. Kailangan ko nang tanggalin at para yung karton maitapo na ni Daddy. Kasi para makapagwalis din dito. Yung may nakatambak na karton dito. Ang sarap ng tulong ni Iya. Ha? Mamaya pa yun magigising mga 9 or 10. Tapos ako, habang tulog, iligpitin ko to dito. Pero mamaya na to. Tignan nyo naman guys. Kung gaano kalig. Ito naman sa salas. Ayan. Nalabas ko na yung big box. Yung balikbayan box. Nalabas ko na. Eh, dito na lang yung maliit. Nalabas ko yung mga dyan. Laman, konti na lang. Tutupi pa ako. Saka ako magwawalis. Tapos na ako dun sa salas. Yung balikbayan box tsaka maliit na box.
Dito naman ako sa loob ng kwarto, nakaharap ako dito sa cabinet. Ito yung cabinet ng kapatid kong lalaki. Nandito yung mga pinaglumaan niyang damit. Tapos sabi ko sa kanya kung pwede, yung mga hindi niya na ginagamit, pamigay ko na lang. Kasi nakatambak dito. Diba? Kasi pag tumatagal ang mga damit, nag-iiba yung kulay, naluluma lang siya. Sayang naman. Sabi ko, bigyan na lang namin sa tito namin. Kaya inaayos ko para mapaglagyan din namin lumuwang, diba? Medyo okay na nga ngayon, lumuwang-luwang naman. Pero yung mga gamit niya noon, mga uniform niya nung nagtatrabaho siya, tinabi ko lang. Basta yung mga iba na alam kong pamimigay niya, yun ang tinabi ko. Ayan, yung sa taas, hindi ko pa nga naaayos yan eh. Pero ito nabawasan na yung mga nakahanger. Ito kasi hindi ko alam kung paano ko gagawin ito. Ang lalaki nitong mga jacket nito. Mamagkasya. Tapos, ito yung sa baba. Ito yung sinasabi ko guys na uniform yun nung nagwo-work siya dito sa Pilipinas. Tapos, tinabi ko, ito ibibigay ko to kay Papang jacket dito, Jingjing. Tapos ito, tinanggal ko muna yung laman. Saka ko aayusin. Mimigay ko na yung mga lumang socks niya. Pinaglumaang medyas. Ayan. So, ito pa yung mga katabi ko. Ayan pa. Ang dami, diba? Si Iya, kakagising lang. Ay, oras eh. Ano oras na yan? 9? Oh, hindi, 10:50 na pala. Ngayon na siya nagising. Tapos, kapakainin ko na. Iya, say good morning! Good morning! Ito yung papakain ko kay Iya. Chicken and rice. Dala to ni Daddy from Chowking. Yung pansit nito, kinain ko na bale. Yun na yung lunch ko, yung pansit. Canton. Ano yung kinain ko? Hindi na ako mag-rice. Kasi carbs din naman yun eh. Tsaka hindi pa ako tapos sa kwarto. Gumising na kasi si Iya. Kaya kailangan ko ng pakainin. Kami sa bahay. Kakauwi lang namin. Galing kami ni Iya sa M. Luwilier. Tapos nag-Jollibee na din kami. Doon na kumain si Iya ng dinner niya. Kasi hindi na kami magluluto dito sa bahay dahil si Daddy din naman hindi na kakain dito ngayong gabi. Ay, ewan ko lang kung kumain si Daddy dito. Kung nagluto siya, siguro kumain na si Daddy doon kina Ate Alma kasi walang nilutong kanin eh. And yun, bumili lang kami ni Iya ng tinapay kasi pag gabi nagugutom siya. Bumili kami ng gardenia. Bumili na kami ni Iya ng gardenia sa NCCC. Tapos, pag uwi namin, merong tinapay ulit na binili ni Daddy. Tapos, merong pang tinapay. Ang dami naming tinapay. Ayan, hindi ko naman kasi alam na bibili si Daddy ng tinapay. Ayan. Bukas pala, pupunta kami ng Samal Island. Meron kaming island hopping. Kasama yung mga classmate ko nung 4th year high school ako. Ang assembly time namin kasi 7 AM. Yung sa Santa Ana Wharf. Ano yun eh, yung joiners, dalawa kasi yan eh, joiners at saka yung rerentahan mo yung boat ng na exclusive. Kunwari, sa family, 15 kayo, meron kayong reunion, tapos mag-island hopping kayo. Sa 15 tao, yung barko na rerentahan mo, depende yun sa company. Yun sa amin kasi sa Rosia, may yun eh, 9,050 yung pag-exclusive. Kami kasi, dahil konti lang naman kami mga classmate ko ang makakasama sa island hopping bukas. Ang kinuha na lang namin yung joiners. Para meron kang kasamang ibang tao, yung ganun. 650 yun, kasama na yun na buffet lunch. Tapos 7 AM ang assembly time. Tapos 8 AM aalis yung bangka. Start na ng tour yon hanggang 5 PM yon. Mga 5 island ang pupuntahan namin bukas. So, yun, kasama ko si Iya. Dapat, kasama ko si Jerome and Jassy kung kasabay namin silang umuwi dito. Kaya lang kasi nauna muna kami din. Siyempre, marami din akong gagawin dito sa Davao. May mga asikasuhin ako. Tsaka ito, may reunion kami ng mga kaklase ko. Buti nga pumayag si Jerome. Una, ayaw niya kaming mauna. Pero bigla na lang siya, no, sige na, mauna na kayo. Si Jerome. Alam ko nalulungkot yun eh. Okay lang yun, makasunod naman kayo dito eh. Bukas, maaga kaming magigising ni Iya. Kasi nga, meron kaming island hopping. So, bukas, mag-vlog din ako. Papakita ko sa inyo yung mga pupuntahan naming island. Yun, ano pa ba? Hindi pa nga ako nakapag-ayos ng gamit namin na nadadalhin para bukas. Tapos, ito pa,
Ang malas. Meron ako. Ano ba yan? Kahapon lang. Paano ako makakapag-swimming nito? Ang ganda-ganda ng pupuntahan naming mga island. 5 island. Tapos meron ako. Pwede ba yun? Pwede ba akong maligo no ng beach? Na meron ako? Ano ba yan? Ang malas. Ano lang ang gagawin ko? Mag-picture-picture na lang. Ganun. Kaloka. Tignan ko bukas ha. Tignan ko kung anong mangyayari. Kaya nga bumili ako ng napkin, no? Nagkataong meron ako ngayon. Ngayong araw pang ito, ha. Kung kailan kami mag-island hopping. Titignan ko. Let's see bukas. Maaga naman kami. So, yun. Yun naman ano namin bukas ni Iya. Ganap namin bukas. Ngayon, nandito na naman kami sa bahay. Umalis lang kami. Pumunta lang kami in Luwilier. Tapos doon ko na siya pinakain sa Jollibee. Katabi lang ng Luwilier yung Jollibee. Lakad konti. Doon ko na siya pinakain. Tapos, so yun. Ngayong gabi, gagawa ako ng update nga ng Amaranth. Dapat kagabi ko gagawa ng update yun eh. Wala, sobrang antok ko na, sobrang pagod ko na, hindi na kaya talaga. Sabi ko bukas na lang. Sana ngayon magawa ko na kasi may time ako, marami akong time din. Medyo tapos na ako dun sa mga damit namin, natupi ko na. Ang problema ko na lang kung saan ko ilalagay na aparador kasi may mga laman pa yung aparador dito eh. Yun. And kachat ko din kanina si Hanipa, yung kapatid kong bunso. Kasi tulog ako kanina, tapos nagising na lang ako na may message ako madami. Yun lang naman ang ganap today. So ano pa ba? Ano pa ba nga ko? Basta bukas may swimming kami, island hopping. Yun, mag-vlog ako nun, i-vlog ko yung mga pupuntahan namin island. So yun, mamaya ulit. Anong oras na? 8. Hindi ko pa nai-impake yung dadali namin bukas sa sa island hopping. Nanonood kasi ako dito sa Fox Movies ng Tomb Raider. Hindi ko pa napapanood to. Yung bagong Tomb Raider ha, hindi si Angelina Jolie. Ayan siya. Bigla akong napahinto. Nako. What? Oh, that's Didi. Bless Didi. Hindi pa ako nakakapag-impake. Ang aga-aga namin bukas. 9:15 na. Diba dumating si Daddy, may dalang pichi-pichi sa Don Benito. Masarap kasi pichi-pichi nila eh. Dadali na lang namin yung iniiya bukas, pambaon namin. Kasi wala naman kakain yan dito sa bahay. Si Daddy naman, ilan piraso lang kakainin. So dadali na lang namin iniiya yung pagdagdag sa baon namin. Hindi pa ako nakapag-impake. Paano kasi, nanood pa ako ng Tomb Raider. Hindi ko pa kasi napapanood yun eh. Tapos 9:15. Kailangan ko na mag-half bath kasi bukas, hindi na ako maliligo, magbabasa ng buhok. Half bath ulit. Naligo naman na ako kanina eh. Half bath na lang ngayon kasi mag-aano pa ako. Yung routine ko sa gabi, ginagawa ko, naglilinis ako ng mukha ko. Kasi ayusin ko na yung mga gamit para ready na bukas kasi maaga kami magigising. Sabi ni Daddy, alis daw kami dito sa bahay ng 5:45. Tapos dadating kami doon mga 6 sakto daw. 7 AM pa yung call time nung boat. Yung assembly time 7 AM. So ang aga kami doon, may 1 oras pa kami mag-aantay niya. Pero okay na yun, at least hatid kami ni Daddy. Hindi na kami magta-taxi, makakasave ako ng pang-taxi papunta doon, 'di ba?